Isuzu D-Max PMS. Ayan, so top 1 CK4 full synthetic 4x4 po ito. So palit air filter mali, Isuzu genuine parts, at replace na rin tayo ng cabin filter. Grabe dumi na rin eh. Cleaning brakes. So makapal pa, bago pa eh, 28,000 km. So 30,000 PMS. Yan. Oil filter palitan, genuine. So ganitong model, need mo rin tanggalin yung skid plate para mag-drain ka ng oil. Replace drain plug gasket. Palit oil filter, genuine. Yan, from Casa. So dito yung padaan. So i-plaster, tapos clockwise. Yan ang pagigpit nito, pwedeng hand tight lang, pero dapat malakas. So ayun, tapos na yung oil filter. Mag-fill na tayo ng oil. Top 1 fully synthetic yung binili ng may-ari. Goods naman to, 14,000 km interval. 7.5 liter 4x4. Cleaning brakes tayo. Ayan. Linis. Brake cleaner, sandpaper. Yan ang rotor natin. Brake pads. Ayan. Tapos lagyan rin natin ng lubrication yan. Brake paste or grease. Ayan. Naikabit na natin. Tingnan natin kung maganda namang movement. Ayun. Magre-return. Sa ganitong model, may return spring na kasi. Magandang improvement compare to sa dating model. So ayan, nakabit na natin yung caliper. Ayan. Goods. So dito sa left side, ganun rin ang gagawin. Linisan rin natin at lubricate. Check up rin yung mga pads. Every maintenance service, ganito talaga, kasama ang brakes para safe tayo. So yan yung mga procedure para magtanggal ng mga caliper at checking ng brake pads. So natuyuan na to, hindi na nagre-return. So kailangan talaga ang malubricate yung pinakadulo, yun sa sliding nya. So ayan yung brake pads nya. Magkaiba yung hagod nya. So cleaningan talaga dapat. Clean na maigi ng sandpaper, tapos pag may brake cleaner, ayan, kailangan rin. Yun po. So ito, nalinisan na natin. Makapal pa talaga. Yun. So ganyan po. Goods kayo. So brake service sa front done. Ayos. Ito yung mga bracket ng fuel filter housing. Ayan po. Magpapalit tayo ng fuel filter. So hindi ko buo tinanggal yung kasama ang pump. Ito lang, pinakababa. May procedure na kung bakit ganun. Pwede naman buo rin. So yan po. So yan ang brand new, genuine. Tingnan natin yung dumi. Yun, oh, may latak na sa loob. Kaya nga, ayan.
Dapat talaga magpapalit ng fuel filter every 10,000 kilometer. At ito, i-bleed out rin natin yung nasa pump side. Baka may dumi pa dun eh. Yun nga lang, nadamihan natin ng kuha. So, check natin. Double checking lang to. Ayan. Okay naman. Linis na. You know. Bagong fuel filter. Yun, pero kung di nyo kayong ganitong procedure na ihiwalay, so buon nyo na lang po tanggalin para buong ikabit rin. Pero kaya ko naman ganitong procedure, so ayan. Okay lang. At ayan, kita na yung marking. Tapat na. At saka higpitan na rin yung sa baba na drain plug. At itong mga connectors, yung sa fuel water separator sa baba ng side, yun. Tapos i-connect na rin natin yung harness. At itong sa taas na fuel filter clog switch. Then i-pump. Bleeding out kung may hangin hanggang tumigas. Yan, natigas na. Better rin naman nakatanggal yung out na hose sa ating fuel para mas madaling ipump. So itong bracket niya ay plaster lang. Yun, higbitan dalawang nut sa baba. At kabit na rin tong bracket sa taas. Sa ganitong model, grabe. Nilagyan talaga ng mga reinforcement yung fuel filter housing natin. Ayun, daming fixing bolt and nut. So higpitan na lang, tama-tama lang para hindi naman mahirapan yung susunod na gagawa. Ayun, nilinisan. At ito, buhusan ko pa rin ng tubig para hindi masira yung mga mudguard, yung rubber dun sa baba. Ayan, tapos linisan ng maayos. Ayan o, itong rubber na to masira kasi. So ngayon, pwede na nating i-start. Key on. Ito yung mga umiilaw during key on position. Starting position. Yan. Nag-off na rin yung oil indicator. So one click lang. Okay naman. Then iset na natin yung maintenance nito, yung interval, para mag-remind sa driver yung next maintenance service niya. Iset natin ng 10,000 kilometer mag-prompt for scheduled maintenance. Ayan, ibaba lang natin. Setting, change oil or engine oil on 10,000. Okay. Then balik natin doon sa air filter, iset rin natin on 20,000 kilometer. Tapos end. Okay, goods. So back na tayo. Yun lang po. Then check natin yung aircon. Easy. Blower. So tapos na rin natin to, napalitan ng cabin filter. Goods na. Lakas ng hangin. Ganun po guys. Check na rin tayo ng mga lights niyan after. Double check muna natin yung engine.
May maingay. Ay. Nako. Ang belt natin, aircon belt. So, adjust rin kasama to sa maintenance. Adjust natin kasi maluwag. Gamit tayo ng 14mm na box and wrench. Maluwagan yung lock nut ng ating tensioner. Then 12mm na socket. Higpitan yung adjuster sa taas. Ayun. Double check. Kulang pa. Check. Baliktad. Okay. Tamang tama. Higpitan na yung lock nut. Ganun lang po mag-adjust. Madali lang sa marunong. So ayun, check natin. Ayun, hindi na dumuduyan. Goods na. So double check din tayo sa mga terminals kung mahigpit ba. Ayan, okay naman. Hold down ng battery. Yan, maluwag. Higpitan. Ayan, pag hindi. Ayun, tapos hindi nakasit ang maayos yung battery. Goods. So, kapitan natin yung engine cover. Double checking. Coolant. So, level nito nasa maximum. Goods. Power steering maximum po. Okay. Brake fluid nasa maximum. Okay, goods. Then dito kung kulang, lagyan na rin. Ayan, mag-check tayo ng level. 7 liters muna yung nilagay ko eh. So ayan, kulang. Yan o, kalahati. So dadagdagan na lang natin ng oil. Kulang sa level. Kalahating litro ang kulang. So ayan. Yun, malapit sa maximum butas. Goods. So goods tayo sa engine bay. Na-double check na natin lahat at nalinisan na rin. So mag-double check rin tayo sa under chassis at suspensions nito. Tapos cleaning din tayo ng brakes sa likod. So iangat lang, tapos safety stand, tanggal ang gulong. So ayan, naka-release ang brake. Okay, tanggalin to lock screw ng drum. So ayan, tapos paano magtanggal ito, matigas man. So pupukin dito na side. Ito not, hindi dito po. So dito na side. Hindi na. Yan. Hanggang lumuwag. Yun. Tanggal. So makapal na makapal pa.
So cleaning lang gagawin natin dito at lubricate sa likod. Adjustment din. So ayan, malinis na po. So adjust na lang natin ng konti dito sa adjuster para mas mababa na yung handbrake. Goods. So ito yung adjuster. So ayan po, dapat malinisan rin ang drum. So ayan po, at sana may natutunan kayo. Salamat po sa panonood. Bye bye.